bibigay ko yung pinaghirapan ko na hindi naman para sa akin dapat. Okay lang kung akin talaga eh, nakinabang ako, di ba? So yun lang, biktima ako dito. Kung biktima ka, paras tayo. Yun lang yun. Ang kwento ng isang tao na mula sa pagiging viral sensation ay biglang humarap sa sunod-sunod na pagsubok. Ang kwento ni Diwata. Naaalala niyo pa ba kung gaano kasikat ang Diwata Pares Overload? Mula sa isang simpleng paresan, naging paborito ito ng masa at naging laman ng social media. Naging simbolo siya ng rags to riches story. Pero nitong mga nakaraang buwan, iba na ang balita. Sunod-sunod ang lumabas na issue. Mula sa mga kaso, pag-aresto, hanggang sa usap-usapan ng pagkalugi at utang. Ang kwento ni Diwata ay hindi para husgahan siya. Sa halip, ito ay isang mahalagang paalala at aral para sa ating lahat na nasa mundo ng negosyo. Ito ang 5 crucial lessons na matututunan natin mula sa kanyang karanasan. Aral Tripper 1, ang viral fame ay hindi guarantee ng long-term success. Mabilis ang kasikatan sa social media pero mabilis din itong lumipas. Ang hype ay hindi sapat na pundasyon para sa isang negosyo. Ang Diwata Pares ay naging viral at ito ay nagbigay ng instant customers. Pero ang tunay na challenge ay kung paano panatilihin ang mga customer na iyon at patuloy na i-innovate ang negosyo kapag humupa na ang hype. Takeaway. Maganda ang viral marketing pero ang sustainable growth ay nakasalalay sa kalidad ng produkto, customer service at matibay na business strategy. Huwag maging complacent kapag nasa tuktok ka. Aral Tripper 2. Ang negosyo ay hindi lang tungkol sa produkto, ito ay tungkol sa proseso. Ang legal na issue at pag-aresto ni Diwata dahil sa non-compliance ay isang malaking aral. Hindi sapat na masarap ang pares mo o maganda ang ideya ng negosyo. Kailangan ay sumusunod ka sa batas, mula sa permits, licenses, hanggang sa tamang pagbabayad ng buwis. Ang pagpapabaya sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng malaking problema at paghinto ng operasyon. Takeaway, gawing priority ang business compliance. Kumuha ng tamang payo mula sa mga eksperto, abogado, accountant. Ang pagiging compliant ay hindi gastos, ito ay proteksyon para sa iyong negosyo. Aral number 3, ang tamang financial management ay mahalaga higit sa lahat. Maraming report ang nagsasabing nalubog si Diwata sa utang kasama na ang di umano'y mismanagement ng kanyang kinita. Ang biglaang pagpasok ng pera ay kadalasang nagiging dahilan ng biglaang paglabas din nito kung walang matalinong pagpaplano. Kailangan ng striktong budget, tamang pagtatabi ng emergency funds, at matalinong pag-invest pabalik sa negosyo. Takeaway, matuto sa financial literacy. Magtabi ng porsyento ng kinikita para sa future, para sa emergency, at para sa pagpapalago ng negosyo. Ang kita ay hindi palaging tubo. Aral Number 4, ang pampublikong imahe at personal na pag-uugali ay nakakaapekto sa negosyo. Bilang isang public figure, ang bawat galaw at salita ni Diwata ay binubusisi. Ang mga kontrobersya tulad ng cultural appropriation o mga puna sa kanyang pag-uugali ay maaaring nakakaapekto sa perception ng publiko sa kanya at sa huli sa kanyang negosyo. Takeaway, maging maingat sa iyong pampublikong imahe lalo na kung ikaw mismo ang mukha ng iyong brand. Tandaan, ang customers ay bumibili hindi lang ng produkto, kundi pati na rin ng storya at values ng brand. Aral number 5, resilience sa negosyo ay hindi lamang pagbangon, kundi pag-aaral at pag-angkop. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin na lumalaban si Diwata. Ito ang tunay na diwa ng resilience. Pero higit pa sa pagbangon, kailangan ding matuto mula sa mga pagkakamali at mag-adapt. Ano ang mga bagong estratehiya? Paano iibahin ang diskarte? Takeaway, huwag matakot bumagsak, matakot na hindi matuto. Ang bawat hamon ay pagkakataon para sa growth. Mag-isip ng out-of-the-box solutions, maghanap ng mentors, at huwag mahihiyang humingi ng tulong. Ang kwento ni Diwata ay isang paalala na ang pagnenegosyo ay hindi madali. May ups and downs, may viral moments, at may mga panahong parang gusto mo nang sumuko. Pero sa bawat hamon, may kaakibat na aral. Gamitin natin ang mga aral na ito para palakasin ang ating mga pangarap, para maging mas matatag,
at para itayo ang ating mga negosyo hindi lang sa hype, kundi sa matibay na pundasyon. Salamat sa pagsama sa akin sa mahalagang diskusyon na ito. Kung may natutunan ka, i-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang valuable content. Keep learning, keep growing, at patuloy na lumaban para sa iyong mga pangarap. At iwan sa comment section ano ang iyong #1 business lesson na natutunan.